Magandang hapon na naman po muli sa inyong lahat mga kaibigan. Uulitin ko na naman po yung ating introduction na mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa iba't ibang bahagi ng ating daigdig. Isa pong maganda, masaya at pinagpalang hapon po sa inyong lahat. Ayan, salamat sa Panginoon dahil nakauwi po kami ng ligtas mula po sa aming pinuntahan sa Batangas. At ngayon nga po mga kaibigan, andito na naman po tayo sa ating duty, ang magbasa ng salita ng Diyos dito po sa ating YouTube channel. Kaya maghanda na po kayo, ihanda nyo na po ang inyong mga Biblia at sabay-sabay po tayo magbabasa ng salita ng ating Panginoon upang sa ganon, sabay-sabay din po tayo makatanggap ng biyaya mula sa ating Diyos. Kaya mga kaibigan, andito na po ang ating Bible reading, pang 45 days na po natin ngayon. Salamat sa Panginoon. Tayo po ay nasa Numbers o bilang pa rin. Bilang chapter 32. Sabi po dito, ang mga lipi sa silangan ng Jordan. Napakarami ang hayop ng mga lipi ni Ruben at Gad. Nang makita nila na mainam ang pastulan sa Jazer at sa Galaad, lumapit sila kay Moises, kay Eleazar, at sa mga pinuno ng Israel. Sinabi nila, ang Atarot, Dibon, Jazer, Nimra, Hisbon, Eliali, Sibam, Nebo, at Bion, mga lupaing nilupig ni Yahweh bago tirhan ng Israel, ay mainam na pastulan ng mga hayop. Kung inyong mamarapatin, ito na po lamang ang ibigay ninyo sa amin. Huwag na ninyo kaming bigyan ng ibayo ng Jordan. Ngunit ang sagot ni Moises sa lipi ni Ruben at ni Gad, matitiis ba ninyong makipaglaban ang inyong mga kapatid samantalang kayo'y nananahimik dito? Ibig ba ninyong masira ang loob ng mga Israelita sa pagpunta sa lupaing ibinigay sa kanila ni Yahweh? Ganyan din ang ginawa ng inyong mga magulang nang sila'y suguin ko upang tiktikan ang Kades Barnea nang makaahon sila sa may kapatagan ng school at makita ang lupain, sinira nila ang loob ng mga Israelita. Dahil doon, nagalit sa kanila si Yahweh, kaya't isinumpa niya na dahil sa hindi nila pagsunod sa kanya ng buong puso. Isa man sa mga nanggaling sa Ehipto na may gulang na 20 taon pataas ay hindi makararating sa lupain na kanyang ipinangako kina Abraham, Isaac at Jacob. Wala ngang nakarating doon liban kina Caleb at Josue, pagkat sila lamang ang buong pusong tumalima kay Yahweh. Nagalit nga sa kanila si Yahweh, kaya sila'y pinapaglagalag niya sa loob ng 40 taon, hanggang mamatay na lahat ang mga gumawa ng masama sa kanyang paningin. At ngayon, ibig ba ninyong tularan ang ginawa ng inyong mga ninuno? Ibig ba ninyong lalong magalit si Yahweh sa Israel? Talagang napakasama ninyo kapag tumalikod kayo sa kanya. Pababayaan niya sa ilang ang Israel, sa gayon kayo ang magiging dahilan ng pagkalipol ng mga Israelita. Ngunit sila'y nakiusap ng ganito, igagawa lang muna namin ng kulungan ang aming mga hayop at ng tirahan ang aming mga mahal sa buhay. Kailangang bago namin sila iwan ay matiyak naming ligtas sila sa mga taga rito. Pagkatapos, makikipaglaban kaming kasama ng mga Israelita hanggang makarating sila sa lupaing titirhan nila. Hindi kami uwi hanggang hindi nila nakakamtan ang lupaing dapat mapunta sa kanila, at hindi na kami hahati sa masasakop nila sa ibayo ng Jordan. Ito na lang na sa gawing silangan ang para sa amin, sumagot si Moises. Papayagan ko kayo kung tutulong kayong makipaglaban para kay Yahweh.
hanggang sa malupig ang kanyang mga kaaway at masakop ang buong lupain. Kung magagampanan na ninyo ang inyong tungkulin sa kanya at sa buong Israel, makauwi na kayo sa gayon. Itong lupain ito'y magiging inyo, buhat kay Yahweh. Ngunit kung hindi ninyo tutupdin ang inyong salita, ito'y malaking kasalanan sa kanya at tiyak na pagbabayaran ninyo. Sige, igawa na ninyo ng tirahan ang inyong mga mahal sa buhay at ng kulungan ang inyong mga hayop. Pagkatapos, tulungan ninyo ang inyong mga kapatid na makipaglaban para kay Yahweh. Sinabi ng mga anak ni Gad at Ruben, gagawin po namin ang ipinagagawa ninyo sa amin. Ang aming mga anak, asawa at mga hayop ay iiwan namin dito sa Galaad at kaming mga lingkod ninyo, lahat kaming maari makipaglaban ay tatawid ng Jordan upang tumulong sa aming mga kapatid. Kaya sinabi ni Moises kay Eleazar, kay Josue, at sa kapulungan ng matatanda ng Israel, kapag ang mga anak ni Gad at Ruben ay tumawid ng Jordan at tumulong sa inyo sa pagsakop sa lupaing titirahan ninyo, ibigay ninyo sa kanila ang Galaad. Ngunit kapag hindi nila kayo tinulungan, sa Kanaan din sila maninirahang kasama ninyo. Sinabi ng mga anak ni Gad at Ruben, gagawin namin ang utos ni Yahweh. Tatawid kami ng Jordan at makikipaglaban para sa kanya hanggang sa Kanaan upang ang gawing ito ng Jordan ang mauwi sa amin. Sorry naman, nahatsing si Manong. At ibinigay nga ni Moises sa mga lipi ni Gad, Ruben at sa kalahati ng lipi ni Manases ang mga kaharian ni Haring Sihon ng mga Amoreo at Haring Og ng Basan. Itinayong muli ng lipi ni Gad ang Dibon at Tarot, Aroer at Tarot Sufan, Jazer, Jugbiha, Bitnimra at Binharan. Ang mga lungsod na ito'y pinaligiran nila ng muog para tirahan nila at pagkulungan ng kanilang mga hayop. Itinayo naman ng lipi ni Ruben at Hesbon, Eliali, Keriani, Ruben at Hesbon, Kiriataim, Nebo, Baal Nion. Ang mga ito'y pinalitan nila ng pangalan. At Sibma, binigyan nila ng bagong pangalan ang mga lungsod na muli nilang itinayo. Ang Galaad ay sinakop naman ng mga anak ni Maker, buhat sa lipi ni Manases. Itinaboy nila ang mga Amoreo rito ang lugar na iyo'y ibinigay ni Moises sa kanila at doon sila nanirahan. Ang mga nayon sa paligid ng Ham ay sinakop ni Jair, na anak din ni Manases. Tinawag niya itong mga tirahan ni Jair. Ang Kinat at ang sakop nito ay sinakop naman ni Nuba na anak din ni Manases. Tinawag niya itong Nuba sunod sa kanyang pangalan. Chapter 33. Ang paglalakbay ng Israel. Ito ang mga yugto ng paglalakbay ng Israel mula sa Ehipto. Ayon sa kanilang pangkat sa pangunguna ni Moises at Aaron, ayon sa utos ni Yahweh, itinala ni Moises ang bawat yugto ng kanilang paglalakbay buhat sa simula. Ang mga Israelita ay umalis sa Rameses noong ika-15 ng unang buwan, kinabukasan ng Paskwa, taas noo silang umalis ng Ehipto. Kitang-kita ng mga Ehipsyo habang ang mga ito'y abalang-abala sa paglilibing sa kanilang mga panganay na sinalot ni Yahweh dahil sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Mula sa Rameses, nagtuloy sila sa Sukot. Mula sa Sukot, nagtuloy sila sa Itam at sa may hangganan ng ilang mula sa Itam, nagbalik sila sa Pi-hahirot, silangan ng Baal Sifon at humimpil sa tapat ng Migdol. Pag-alis nila ng Pi-hahirot, tumawid sila ng dagat at nagtuloy sa ilang. 3 araw silang naglakbay sa ilang ng Itam, saka humimpir sa Mara. Mula sa Mara, nagtuloy sila ng Elim. Nakakita sila roon ng 12 bukal at 70 puno ng palmera at
doon sila humimpil. Mula sa Elim, nagtuloy sila sa baybayin ng dagat ng mga tambo. Mula sa dagat ng mga tambo, nagtuloy sila sa ilang ng Sen. Mula sa Sen ay nagtuloy sila ng Dofia. Mula sa Dofka. Mula sa Dofka, nagtuloy sila ng Alos. Mula sa Alos, nagtuloy sila ng Rephidim, isang lugar na kulang sa tubig. Mula sa Rephidim, nagtuloy sila sa ilang ng Sinai. Mula sa Sinai, nagtuloy sila ng Kibrot Bataava. Mula rito, nagtuloy sila ng Haserot. Pagkatapos, nagtuloy sila ng Ritma. Mula sa Ritma, nagtuloy sila ng Rimon Faris. Mula rito, nagtuloy sila ng Libna. Mula sa Libna, nagtuloy sila ng Risa. Mula sa Risa, nagtuloy sila ng Silata. Mula rito, ay nagtuloy sila sa bundok ng Sefer. Mula sa bundok ng Sefer, nagtuloy sila ng Harada. Pagkatapos, nagtuloy sila ng Makilot. Mula sa Makilot, nagtuloy sila ng Tahat. Mula naman sa Tahat, nagtuloy sila sa Tari. Mula sa Tari, nagtuloy sila ng Mitka. Pagkatapos, nagtuloy sila ng Asmuna. Mula sa Asmuna, nagtuloy sila sa Musirot. Mula sa Musirot, nagtuloy sila ng Biniyaakan. Mula rito ay nagtuloy sila ng Hor Hagidgad. Mula sa Hor Hagidgad, nagtuloy sila ng Jotibata. Pagkatapos, nagtuloy sila ng Abrona. Mula sa Abrona, nagtuloy sila ng Isiyon Giber. Mula rito, nagtuloy sila sa ilang ng Sen. Sa makatwid ay Cadiz. Mula sa Cadiz, nagtuloy sila sa bundok ng Hor sa may hangganan ng Edom. Sa utos ni Yahweh, si Aaron ay umahon sa bundok ng Hor. Namatay siya roon sa gulang na 123 taon nooy unang araw ng ikalimang buwan, 40 taon mula nang umalis sila sa Ehipto. Nabalitaan ng hari ng Arad na naninirahan sa Nigib ng Kanaan ang pagdating ng mga Israelita sa bundok ng Hor. Mula sa bundok ng Hor, nagtuloy sila sa Salmuna. Pagkatapos, nagtuloy sila sa Punon. Mula sa Puno, nagtuloy sila sa Ubot. Mula rito ay nagtuloy sila sa pinagbayanan ni Abarim, sakop ng Moab. Mula sa Iyem, nagtuloy sila sa Dibon, Gad. Mula rito ay nagtuloy sila sa Almon Diblataim. Mula sa Almon Diblataim, nagtuloy sila sa kabundukan ng Abarim. Bago dumating ng Nebo, mula sa kabundukan ng Abarim, nagtuloy sila sa kapatagan ng Moab, sa tabi ng Jordan, tapat ng Jericho. Humimpil sila sa tabi ng Jordan, sa pagitan ng Beth Hesimon at Abel Sitim, sa kapatagan ng Moab, ang mga hangganan sa Kanaan. Nang sila'y nasa kapatagan ng Moab, sinabi ni Yahweh kay Moises, ganito ang sabihin mo sa mga Israelita, pagkatawid ninyo ng Jordan, papuntang Kanaan, palayasin ninyo ang mga taga roon, durugin ninyo ang kanilang mga rebultong bato at imaheng metal, gibain din ninyo ang mga altar sa sambahan sa burol, sakupin ninyo ang lupaing iyon at doon kayo tumira pagkat inyo na ang lupaing iyon. Hatiin ninyo ang lupain sa bawat lipi at ang partihan ay ibabatay sa laki ng lipi, sa malaking lipi, malaking parti, sa maliit ay maliit din. Ang pagbibigay ng kanya-kanyang bahagi ay dadaanin sa sapalaran. Palayasin nga ninyo ang mga taga roon. Kapag hindi ninyo sila pinaalis na lahat, ang matitira ay magiging parang tinik sa inyong lalamunan at hadlang sa inyong landas balang araw. Sila pa ang gugulo sa inyo kapag nagkataon sa inyo ko ipalalasap ang pahirap na gagawin ko sana sa kanila. Ituloy pa po natin mga kaibigan dito po sa chapter 34. Sinabi pa ni Yahweh kay Moises, sabihin mo sa mga sa mga Israelita na pagdating ninyo sa Kanaan, mapapasa inyo ang lupaing nakapaloob sa mga hangganan ito sa timog, ang ilang ng Sen na kaagapay ng Edom, ang dulo ng dagat na patay, ang daan paakyat sa Akrabim, ang Sen hanggang sa timog sa Cades Barnea, ang Hasaradar at ang Asmon at ang batis ng Ehipto hanggang sa dagat, sa kanluran ang dagat Mediteraneo. Sa hilaga, bahagi ng dagat Mediteraneo, bundok ng Hur, ang Hamat, ang Zidad, ang Sifron hanggang Hasar
Inan. Sa silangan mula sa Hasar Inan hanggang Sifam, ang Ribla, gawing silangan ng Ayen, ang baybayin ng dagat Sinirit, ang Jordan hanggang sa dagat ng Asin. Iyan ang kilalaning hangganan ng lupaing ibibigay ko sa inyo. Sinabi ni Moises sa mga Israelita, iyan ang lupaing ibibigay ni Yahweh sa 9 kalahating lipi ng Israel. Ang partihan ay dadaanin sa sapalaran. Ang mga lipi ni Ruben, ni Gad at ng kalahati ng lipi ni Manasis ay mayroon ng bahagi sa ibayo ng Jordan sa tapat ng Jericho. Ang mga namahala sa paghahati ng lupain. Sinabi ni Yahweh kay Moises, sina Eleazar at Josue, ang pamamahalain mo sa pagpaparte sa lupain. Pumili ka rin ng isang pinuno sa bawat lipi para makatulong nila. Ito ang pipiliin mo. Sa lipi ni Juda ay si Caleb na anak ni Jephone. Sa lipi ni Simeon ay si Simeol na anak ni Amiud. Sa lipi ni Benjamin ay si Elidad na anak ni Kislon. Sa lipi ni Dan ay si Buki na anak ni Jogli. Sa lipi ni Manasis na anak ni Jose ay si Hanael na anak ni Ifod. Sa lipi ni Ephraim ay si Kemuel na anak ni Siftan. Sa lipi ni Zabulon ay si Eliasaphan na anak ni Parna. Sa lipi ni Isakar ay si Paltiel na anak ni Asan. Sa lipi ni Aser ay si Ahiud na anak ni Silomi. At sa lipi ni Neftali ay si Pedael na anak ni Amiud. Ang mga nabanggit ang pinamahala ni Yahweh sa paghahari ng lupaing Kanaan na ibinigay niya sa Israel. Tuloy po tayo mga kaibigan. Dito po sa, tingnan natin ha. Ayan, tapusin na po natin itong bilang. Nasa chapter 35 na po tayo, ang mga lungsod para sa mga Levita. Sinabi pa ni Yahweh kay Moises, nang sila'y nasa kapatagan ng Moab, sabihin mo sa mga Israelita na bigyan nila ng sariling bayan at pastulan ang mga Levita. Ang ibibigay nila ang magiging tirahan ng mga Levita at pastulan ng kanilang mga hayop. Ang sukat ng pastulan ibibigay ninyo sa kanila ay 444 metro mula sa pader ng lungsod, 3,444 metro sa silangan, 444 sa timog, 444 sa kanluran, at 444 sa hilaga. Bigyan din ninyo sila ng 6 na lungsod na taguan ng mga nakapatay. Bukod rito, bibigyan pa ninyo sila ng 42 lungsod sa makatuwid. Ang ibibigay ninyo sa kanila ay 48 lungsod, kasama ang kanilang pastulan. Ang bilang ng lungsod na ibibigay ng bawat lipi ay batay sa laki ng lipi. Sa malaking lipi, marami ang kukunin, sa maliit ay ilan lang ang mga lungsod na taguan. Sinabi ni Yahweh kay Moises, sabihin mo sa mga Israelita, pagdating ninyo ng Kanaan, pumili na kayo ng lungsod na mapagtataguan ng sinumang makapatay ng di sinasadya. Doon siya magtatago hanggang sa litisin upang huwag mapatay ng sinumang ibig maghiganti. Pumili kayo ng 6 na lungsod, 3 sa silangan ng Jordan at 3 sa Kanaan. Ang mga lungsod na ito ay maaaring pagtaguan ng sinumang makapatay ng di sinasadya, maging siya Israelita o nakikipamayan lamang. Ang sinumang pumatay ng kapwa sa pamagitan ng bakal ay papatayin pagkat buhay ang kanyang inutang. Papatayin din ang sinumang pumatay sa pamagitan ng bato pagkat buhay ang kanyang inutang. Papatayin din ang sinumang pumatay ng kapwa sa pamagitan ng kahoy pagkat buhay ang kanyang inutang. Ang papatay sa kanya ay ang pinakamalapit na kamag-anak ng napatay niya. Saan man siya makita, papatayin din ang sinuman na dahil sa galit ay nakamatay sa pamagitan ng panunulak o pagpukol ng anuman. O sa pamagitan ng suntok pagkat siya'y umutang ng buhay. Ang papatay sa kanya ay ang pinakamalapit na kamag-anak ng napatay, saan man sila magkita. Ngunit ang sinumang nakamatay ng hindi sinasadya, maging sa pamagitan ng tulak o pukol ng anumang bagay, o kaya'y naghagis ng bato at may natamaang di niya nakikita, ang taong iyon ay di baubaya sa kapulungan sa mga kamag-anak ng namatay.
Siya ay pangalagaan ng kapulungan sa sinumang ibig magiganti, ipababalik siya sa lungsod taguan at mananatili roon hanggang buhay ang kasalukuyang punong saserdote. Kapag ang nakamatay ay lumabas ng lungsod at napatay siya ng pinakamalapit na kamag-anak ng napatay niya, ito'y walang pananagutan sa batas. Ang nakamatay ay dapat manatili sa pinagtataguan niyang lungsod hanggang buhay. Ang nanunungkulang punong saserdote. Pagkamatay nito, ang nagtatago ay maaari nang umuwi sa kanyang bayan. Ito ang tuntuning susundin ninyo at ng inyong mga inapo saan man kayo manirahan. Mga tuntunin tungkol sa pagsaksi at pagtubos sa nakamatay. Sino mang pumatay ng kapwa ay papatayin din batay sa patutuo ng ilang saksi. Walang papatayin dahil lamang sa patutuo ng isang saksi. Sino mang makamatay ng sinasadya ay hindi maaring tubusin ng salapi, dapat din siyang patayin. Sino mang nakamatay ng hindi sinasadya at nagtago sa alinmang lungsod ay hindi maaring makaalis agad doon sa pamagitan ng pagbabayad. Kailangan manatili siya roon hanggang buhay. Ang nanunungkulang punong saserdote, huwag kayo magpapadanak ng dugo sa lupaing inyong titirhan. Ang dugo ay nagpaparami sa lupa at walang ibang makalilinis nito kundi ang dugo ng nakamatay. Hindi ninyo dapat damihan ang lupaing inyong titirhan pagkat akong si Yahweh ay nasa lupain ng mga Israelita. Last chapter po ng Bilang. Mga tuntunin tungkol sa pag-aasawa sa babaeng tagapagmana. Ang mga pinuno ng sambahayan ng angkan ni Galaad na anak ni Makir at apo ni Manases na anak ni Jose ay lumapit kay Moises at sa mga pinuno ng Israel. Sinabi nila, iniutos sa inyo ni Yahweh na partihin ang lupain sa pamagitan ng saplaran. Iniutos din po na ang bahagi ng kapatid naming si Zelofehad ay ibigay sa mga anak niyang babae kung ang na pangasawa nila'y mula sa ibang lipi at ang hayop nila'y mapapasaliping ito at sa gayoy o ang bahagi nila'y mapapasaliping ito at sa gayoy magbabawasan ang bahagi ng aming lipi. Pagdating ng taon ng pagpapalaya, pag ang lupaing na ipagbili ay ibinalik ng tuluyan sa dating may-ari, ang bahagi nila'y maiuwi ng pananatilihan sa lipi ng kanilang asawa, sa gayon mababawas ito sa aming lipi. Dahil dito sinabi ni Moises sa mga Israelita, tama ang mga apo ni Jose. Ang utos ni Yahweh tungkol sa mga anak ni Zelofehad ay bayaan silang mag-asawa sa sinumang gusto nila, ngunit huwag lamang lalabas sa lipi ang kanilang ama. Ang bahagi ng alinmang lipi ay hindi maaring ilipat sa ibang lipi. Iyon ay pananatilihin sa lipi ng kanilang ama. Ang babaeng may namana sa kanyang ama ay kailangan mag-asawa sa lipi nito upang hindi malipat sa ibang lipi ang kaparte ng kanilang ama. Ang kaparte ng alinmang lipi ay di nga maaaring ilipat sa ibang babae ay sa ibang lipi. Pananatilihin ng bawat lipi ang kanilang kaparte. Ang utos ni Yahweh ay sinunod ng mga anak ni Zelofehad at ni Maala, Tersa, Hogla, Milka at Noah. Ang napangasawa nila ay pawang buhat sa lipi ng kanilang ama, mga inapo ni Manases na anak ni Jose, kaya hindi nagalaw ang kaparte ng kanilang ama. Ito ang mga batas at tuntuning ibinigay ni Yahweh sa Israel sa pamagitan ni Moises sa kapatagan ng Moab sa tabi ng Jordan at ng tapat Jericho. Ayan, purihin po ang Panginoon mga kaibigan. Natapos din po natin ang aklat ng mga bilang mula chapter 1 hanggang 36 at nawa po sa ating mga nabasa ay isang bagay lang po dito ang nakita ko. Ang nais ni Yahweh ay sumunod lang sa kanyang instruction ang mga Israelita, at salamat naman sa buhay ni Moises dahil kung ano ang sinasabi ng Diyos sa kanyang buhay o sa kanyang kaisipan ay ito naman ang kanyang
ibinabahagi sa mga Israelita. Pero meron po ako nakita dito na isang mahalaga. Sabi po ng Panginoon ubusin nyo lahat. Kumbaga, patayin nyo lahat. Huwag kayong magtira sa lipi na yan o kumbaga sa lahi na yan. Dahil kapag hindi nyo yan pinatay lahat at may iiwan kayo, yan pa ang magbibigay sa inyo ng sakit ng ulo. Ayan. Alam nyo mga kaibigan, nakakatawa po ang mga nangyayari meron po akong biglang naalala. Ang aming tatay ay meron pong pinatira doon sa lupa ng aming nanay. Ang lupa pong ito ay minana niya sa kanyang mga magulang. At dahil nga po mahahabagin yung aming mga magulang, ay meron pong nagpaalam na kung pwede silang gumawa doon ng maliit na tirahan nila o isang kubo sa lupa ng aming nanay. Kasi hindi po magkadikit ang minana ng aming tatay na lupa. Sa aming tatay ay sa tabi po ng national road, kumbaga ng kalsada. At ang minana naman ng aming nanay ay papasok naman po sa isang sitio. At yun po ay magkakatabi ng mga bundok, palayan. Kumbaga, mas matahimik po sa lugar na yun kasi wala pong mga sasakyan na dumadaan maya't maya. Ngayon po, namatay na po yung aming tatay. Tapos one time, pumunta po doon yung aking kapatid na bunso. At ang tanong po nung nakatira ay, sino ka ba? Bakit mo kami pinapaalis? Sabi naman ng kapatid kong bunso, ako yung anak ng nagpatira sa inyo dito sa aming lupa. At ang sagot po nung nakatira ay hindi po sila aalis kasi yung tatay namin ang nagpatira sa kanila. Kaya ibig sabihin, ang tatay din namin ang magsasabi kung aalis na sila o hindi. Kaso nga po mga kaibigan, patay na kaya ang karapatan at kapangyarihan o authority ay nalipat na sa mga anak. At natawa ang aming kapatid na bunso at nung kanya namang ikwento sa akin, sabi kong ganun hindi naman siguro natin masyadong kailangan yung portion ng lupa na iyon na pinagtayuan ng kubo ng isang senior citizen. Kaya sabi ko sa kanya, hayaan na lang natin na may nakatira doon para pag dumating sa punto na tayo ay magpagawa rin ka ako ng kubo dito, at least may automatic na tayong kapitbahay. Pero yun nga po, kumbaga okay lang kung ganun po ang kaunawaan ng isang anak ng may-ari ng lupa. Pero kadalasan po ay hindi talaga ganun Kumbaga pag pinaalis ka talagang hook or by crook, sa ayaw mo sa gusto. Kahit ang tatay ko pa ang naglagay sa iyo dyan para tumira for a while, ay talagang gusto kong umalis ka na, paalisin kita at wala kang magagawa. Ako naman mga kaibigan, dahil sabi ko nga po dito sa aming tirahan sa Laguna, hindi po dito sapat ang lupa ko, nasa paso lang po. Yan po, lahat po yan ang nakikita ninyong mga halaman. Yan po ay nakatanim sa paso at sa maliit, matitid na plant box, at purihin ang Panginoon, mabuti nga at malago din Pero kapag iniisip ko, yung mga taong nakikitira sa lupa ng may lupa, para po sa akin, sige lang, hindi naman siguro magtatagal sila ng 2,000 years dito sa lupa at maninirahan sa lupa ng may lupa. Kung paalisin natin sila, saan sila pupunta? Doon po sa portion ng lupa ng aming nanay ay hindi po gaanong problema kung andoon man po yung mga taong iyon. Pwede po silang makinabang ng mga puno doon, bunga ng nyog o kung ano pa man ang meron doon. Basta ang mahalaga doon ay nakalagay sa isang tawag dito, kasulatan na ang lupang iyon ay para sa aming mga magulang at wala pong karapatan ang sinuman. Kung kahit man sila ay makitira, ay wala pong karapatan. Dapat po talaga mga kaibigan maggawa ng kasulatan sa ating pinapatira. Pero para naman sa akin, magulo lang yun. Sige lang, tirahan nyo na. Hindi naman napapakinabangan ang lupa, ay at least merong nakikinabang kapag may nakatira na. Kahit man sa ating mga buhay. Kapag nagsuko po tayo ng ating mga kasalanan kay Kristo, huwag na po tayo mag-iwan. Lahatin na po natin. Kasi po yung mga kunting kasalanan na yan,
na natitira sa ating puso at isipan, sa ating pagkatao. Minsan po nanganganak pa yan eh. Kumbaga, dumadami pa at nagiging sakit ng ulo natin, ano po, problema sa buhay kapag marami ng espiritu na nandadaya at nagbubulungan na sa ating isipan, ano po. So, kailangan po dito ay sundin lagi ang instruction ng Panginoon. Sumunod lagi sa instruction ng Panginoon upang sa ganon, hindi po tayo maliligaw at hindi po tayo magkakamali. So yun mga kaibigan, naghati-hati na ng mga lupain ang mga Israelita. Kumbaga depende sa lipi. Kapag maliit ang lipi, ay medyo maliit din ang kanilang mamanahin. Pero kapag malaki po ang lipi, ay malaki din po ang kanilang mamanahin. At salamat sa Diyos dahil ang Diyos po ay napakabuti sa lahat. Kaya mga kaibigan, ito pong ating Bible reading na ginagawa po natin ito araw-araw. Sana po sa makapanood o pakinig ng aking mga video dito sa aking YouTube channel, ang Really Mix Content, nawa po ay napapagpala din po kayo at nawa po ay magkaroon din kayo ng panahon, pagkakataon na basahin po ang salita ng Diyos upang sa ganon mas lalo pa po natin maintindihan ang lahat ng instruction ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Magpatuloy po tayo sa kabutihan at huwag po natin hayaan na dagli na lang nating makalimutan ang mga mensahe ng ating Panginoon. Ano po? Ang salita ng Diyos, kailangan po natin isa pamuhay, isa isip, isa puso upang sa ganon magkaroon ng transformation ang salita ng Diyos sa buhay nating lahat mga kaibigan. So yan lang mga kaibigan, maraming salamat po sa inyo ulit. Salamat po sa inyong pagsubaybay sa aking ginagawa dito sa YouTube channel. Pagpasensyahan nyo na po. At ang aking apo ay umiiyak. Niluloko niya ang kanyang tita. Hindi po yan umiiyak. Gusto lang talaga niyang sumigaw-sigaw. Ganyan naman po ang mga baby. Kaya mga kaibigan, muli, isa pong magandang hapon sa inyong lahat. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi. At salamat po sa Diyos sa inyong mga buhay. Patuloy na pagpalain ng Panginoon ang buhay natin. Ganon din ang ating mga miyembro ng ating sambahayan. Salamat sa Diyos. Amen.